Okay, so white tayo ngayon. Tayo ang first move. So yung typical na opening, E4 opening tayo. Then nag-move siya ng E5. Tayo bishop to C4. Then nang-move siya ng knight. Yan, so nag-establish muna kami rito ng offense and defense. Nag-move tayo ng knight. Nag-move siya ng bishop. So halos balance yung mga move namin. Okay? Parehas na parehas. Next, nagabante ako ng pawn papuntang A3 para masuportahan natin yung B4 natin para hindi makapaglagay siya ng bishop dyan. And para din maka-attack tayo ng pawn later on papuntang B4. So next, nag-move siya, nag-forward siya ng knight papuntang F6. Abante rin tayo ng knight. Okay, nag-push siya ng pawn. Push din tayo ng pawn. So pares na parehas yung move namin ng opponent ko na to na from Canada. Then abante na yung knight niya. So sayang hindi ko na ilagay yung pawn ko papuntang H3 para hindi sana naka-advance yung kanyang knight. So ang gagawin ko dyan, castling na lang ako. Okay? And mapilit yung kanyang atake na yon. Kinain niya yung pawn ko. Kinain ko siya ng rook. Then kinain niya ng knight. And kinain ko naman ng king. So at this point, na-atake yung aking right side or yung king side, pero magandang position yan dahil open na yung mga bloke na yan, yung F na yan, papunta dun sa king niya. So ang next ay nag-castling siya. Tayo naman, atake tayo ng bishop. Yan, tutukan natin yung queen. So ano kaya ang gagawin niya? Pero ang move niya ay iniwas niya lang yung queen. So tayo naman, abante tayo ng queen para magkaroon ng space kung mag-move yung rook natin later on. So ang next move niya, tinutukan niya yung knight natin ng bishop. So tayo naman, tutukan din natin yung bishop niya. Ang ginawa niya, kinain niya yung knight. So magandang opportunity to para mas ma-open yung king side niya. Kaya ito, kinain natin ng pawn. So at this point, maluwag na yung dadaanan ng rook natin papunta doon sa king side. Ang next move niya, inabante yung knight niya. So tayo naman, gagawin na natin yung plano natin na matutukan yung kanyang king gamit ang rook. And ang ginawa niya, tinutukan niya yung bishop natin. So nasa magandang position na yung bishop natin sa kulay green na block. Andyan na rin ang rook nakatutok. And meron pa tayong queen dito. So yung bishop natin, ang magandang pwesto niyan ay papuntang F6. Yan, hindi niya makakain yan ng pawn dahil magiging open check siya. Kaya ano kaya ang magiging solution niya dyan? So para maiwasan yung pag-check ng rook papunta dun sa pawn G7. So ang move niya dyan, inabante niya yung pawn. So meron tayong queen na nakaabang na pag ginawa niya yon, pwede siyang atakihin ng queen. Pwede siyang makulong dun sa space na yon. Kaya abante na natin yung queen papuntang H6. So isang move na lang yan. Kapag hindi niya nasolusyonan, mag-checkmate tayo dito sa G7. So ang ginawa niya, inabante or ibinalik niya yung knight niya
sa E6. Okay, so hindi nga naman tayo makakalagay ng queen papunta ron sa G7. Pero buti na lang meron tayong bishop dito. Pwede nating i-capture yung knight na yan. Yan. Kain ng knight. So dito hindi pa siya sumurrender, hindi pa siya nag-resign. Kinain niya yung bishop natin at tayo naman pupunta na tayo sa ating plano. Queen to G7. Ayan, checkmate ang ating kalaban.